Hello guys, welcome to today's vlog again. So may pagwali itong printer, Epson L3210. Ang sabi ng customer is parang ayaw mag-print ata ng di kulay o may kulang sa kulay ng printing niya. So guys, simulan natin testing natin to. So mag-test print muna tayo. Tignan natin. Buksan ko lang yung document ko na may mga kulay. Yan. Tignan natin. Ayan. So, gilid lang natin dito. Ayan. Para maganda flow ng printer. Check your ink levels. Close. Ito nga. Hindi kompleto. As in, wala pala. Kulay blue. Ay, kulay ano. Dilaw lang meron. Pero, pachipa-chipa. So, tignan natin. Try natin muna mag-head clean, guys. Punta natin sa settings niya. Magano tayo. Head cleaning. Minsan kasi natuyo to eh. Tatagal na di siguro ginamit to eh. Tingnan natin ink levels niya. May mga tinta naman. Puno naman ng tinta. Yan guys. I-pause ko muna para hindi tumagal. I-head clean ko siya ng i-head clean ko. Siguro head clean ko siya ng mga 3 to 5 times. Yan. I-pause ko muna yung video guys. Ayan. Hello guys. Muli tayo nagbabalik sa ating today's vlog. Bale, ang ginawa ko na po rito, nag-head clean ako ng 2 beses, 3 beses din. Nag-power cleaning po ako. So, try po natin mag-test print po. Kung ano po, mabas po. Ayan. Kung kompleto na po yung kulay. Ayan, bale. Lumabas na yung 3 kulay. Ayan. Close ko lang po itong nakaharang sa camera. Lumabas pa yung 3 kulay. So, ang nawawala na lang kulay is kulay itim. So, ang gagawin po natin dyan is babaklasin na po natin to. Para tingnan natin yung head niya. At igupin natin yung tinta, then tsaka natin tawag ito, ipa-flash dun sa pinaka head niya. Wait lang po, saglit lang ha. Tabi natin itong mga papel. So kuha tayo ng mga syringes natin. Teka lang. Power off po natin muna to. Ayan. Tingnan natin din to, baka naman wala naman tinta eh.
So hugutin po natin yung mga USB cable at yung power cable. Ayan. So alam ko may ginawa na rin ako ganitong video, kaso nga lang ibang model naman yon. Parang L3110 naman yon. So same lang din, may tornilyo yan. Dalawa sarapan. So ito, bukas na pala. Wala na pala yung dalawang tornilyo. So tignan natin. Nakaangat na pala to. May nakaipit dito. May isang tornilyo pa. Teka lang. Tanggalin natin yan. Isa lang pala walang tornilyo. Ito isa meron. Yan. May latch to eh. Pwede itong matanggal eh. Flashlight. Yun. So, tanggal itong tape para maangat natin to. Yan. Tapos kailangan din natin ulit to. Ayan.
Ayan. So, may lock to. Sungkitin natin to. Para matanggal natin yung ano, yung takip niya. Ayan. So, check natin yung block. So, konti lang laman ng tinta niya. Igupin natin yan. Yan. Bale guys, pause ko muna ha. Yun, hello guys. Tayo na bili na babalik. So, kinuha ko lang yung mga syringes ko. Tsaka, tapunan ng ink. Yan. So, ang gagawin lang natin dito. So, ang problema na lang natin is itim. So, hihigupin natin yung itim para magkaroon ng hangin sa loob. Gamit tayo syringe. Ayan. Ay, shit. Hello guys, muli tayo nagbabalik. Naglinis pa ako kasi ng sahig kasi itong tinta ng waste ko nalaglag sa sahig. Naglinis pa ako. Kaya nagmap-map muna ako dito. Ang dami, kaya lang halos puno yan dito natapon. So, itong gagawin natin dito ngayon. Kasi itim ang problema natin, wala pang lumalabas sa tinta. So, kuha tayo ng syringe. Yan. Then, ito itutusok, higupin. Yun, nakita nyo, umangat na yung tinta niyan. Yun. Diba? Pumasok na yung tinta. So, itong silbi ng waste, bottle ko. Yan yun. Isipin nyo, ganun karami yan, dami yan. Yan. So, tabi natin yan dito. Then, isa pang gagawin natin dito is maglalagay tayo ng tissue dito para ipapasukaan natin ng tinta itong head nya. Kasi, wala nang tintang laman yan. Nangyari dyan, natuyo. Kasi nung nag-head clean tayo kanina, ng power cleaning tayo, yung tinta niya nahigop, pinatira dyan sa niya. So sa tangke walang laman, hangin na nahigop, kaya nagkaroon ng hangin yung tawag ito, yung ink head niya. So ganito lang gagawin, ganyan lang. Tapos pasok natin ganyan. Yan, para merong tagasalo ng suka ng tinta. Yan. So ito meron akong syringe na may tinta. Then itutusok lang dito. Sa black na portion. Ingat guys sa pagtatusok ito, baka mabali yung pinaka parang tititian niya. Yan, din ibubuga natin yan. Para magkaroon sa laman sa loob tsaka matanggal yung hangin. Yan. So ganyan lang yan muna guys. Tapos hugot na to. Yan, paghugot niyan, punasan lang natin yung printer head niya. Yan. Ito na yung waste na na tinta, pagkasuka sa head niya. Yan. Ilagay lang natin sa santabihan muna. Then tissue ulit tayo.
Yan. Tupi ng ganyan lang. Then ipasok para malinis natin yung head niya para hindi magkaroon ng smudge sa paper. So ganyan lang gagawin natin. Ayan. Ayan, para malinis yan. Tapos gaganito lang natin to. Hawakan to. Sa dulo hawakan din. Ipupunas lang natin ganyan. Para walang tira na ink sa head. Ayan. Bala yun na nalinis na, diba? So ibalik na natin tong mga ink cartridge. So dito naman di ka naman malilito kasi magkakasunod-sunod naman yung orientation niyan ng head. Yan. Ano pala, cartridge pala, hindi pala head. Yan. Siguro di yung ipagpilas mo maglalak siya. Yan. Hindi lang ako ganun din. Kasi itong itim. After nyan, yan, salpak lang natin maigay sa ano niya, pinaka rails niya, ng tube rails niya. Yan. Yan, ganyan tayo. Yan. Then itong plastic cover na rito, para di umangat-angat yung ano, yung mga hose yan, kakabit. Then babatakin para mag-lock. Yan. So yan, nag-lock na siya. Then yung tinanggal natin kanina, yung cover niya. Ito nga, minsan di na kailangan to pero design niya may ganito di kabit lang natin. Yan. Nag-lock yan, magla-lock dito rin, tsaka dito. Yan, nakalock na. So ganyan guys, sasada natin ganyan. Tapos yung tinanggal natin kanina, ibalik natin na maayos. Ito yung flex niya. Yan. Teka lang, kaya natin mag-ilaw. Yan sila, tatabo na ng camera. Pepeso natin maigi lang. Yan, yan yung tape. Tapos yung may kalawit yan dito, salpak lang maigi lang dapat. Yan, sasarado siya. So ngayon, ibalik na natin yung tornilyo na iisa. Ayan. Nangyari dito, binaklas nila to may unang gumawa na siguro nito. Hindi na ibalik yung isang tornilyo dun. Kaya kanina nakala ko nakabaklas. Yan, sarado natin ulit yan. Then itabi ulit natin yung cartridge, baka naman tumapon na naman sa sahig. Bad trip. Ayan, itong tinta. Tabi natin yung mga syringe. Ayan. Then ikabit natin yung mga USB cable nya. Kaya nga pati USB cable tapunan din ng tinte. Ayan. Then kabitan natin yung power cord. Ayan. Tapos i-on na natin. Yan. Yung tumunog na yun, ano lang, yung mismong ano yung tawag doon, carriage niya, bumalik lang sa pinakadulo. Yan. Ito yung kaninang print. Kulang ng tatlong kulay. Mag-test print tayo ulit.
Ayan, test print tayo ulit ng four colors. So wala pa siya. Mag head clean tayo ulit. Tsaka natin mag-print tayo ulit. Head cleaning tayo. Start. Hintayin natin guys ha. Nasa 50% pa lang yung head cleaning progress niya eh. Para matestahan natin kung yung kulay itim magpiprint ng itim. Antay-antay lang. O nga pala guys, pag may natutunan nyo kayo sa mga videos ko tulad sa mga pagganitong mga pagre-repair at troubleshoot, pakiclick po yung sana sa yung subscribe nyo sa akin channel, then pakiclick yung notification bell, as click nyo yung all, then para update kayo sa mga videos kung i-upload. Then yun, magano tayo, print nozzle check pattern tayo. Print. Wala pa rin itim. Wala naman siyang itim. So, i-clean pa natin. Start ulit.
Antayin natin siya matapos. Kasi yung head clean na to, ano eh, lahat ng kulay eh, yung ginaano eh, yung hinihigop eh. Hindi ka tulad sa ibang printer, tulad ng mga ano, kung black lang higupin, kung colored, colored lang. Para yung head clean, ganun. Ito, apat talaga sabay. Kaya dapat kayo guys, pag may ganito kayong printer na 3-in-1, tsaka naka-continuous na siya, dapat ito, weekly, kahit pa paano, nagpiprint kayo, test print kayo, kaya i-head clean nyo. Ayan, mag-test print ulit tayo. Yun, nadali. Meron na tayong ano, black. Karoon na rito. So, finish na natin to. So, try natin i-print ulit yung apat na kulay. Baka may nawala na naman. Yan. CMYK yan. Cyan, magenta, yellow, and black. Yun. Konting head clean pa, guys. At least may progress na. Kita nyo? May black na. So, mag-head clean ulit tayo. Kasi nagamit ko na kasi power power head clean eh. So, yan. Kailangan natin mag-head clean na lang. Tapos mamaya ipiprint ko, itim na lang. Bubuo itim, buong itim na yan. Para hindi sayang yung colored. So, yan. Head clean ulit. Yan, gumagabi na. Kaya nag-ilaw na ako guys. Actually, dumating na kanina yung yung may-ari nito eh. Sabi ko hindi ko pa natatapos kasi nga nung binaklas ko yung
printer ka ako, tatapon naman yung yung waste ko, tank ko. So sabi ko, hiningi ko yung number. Ito yung number niya guys. Kung nakikita ba yan? Ito. Ayan. Sabi ko, tatawagan ko siya sa cellphone niya mamaya. Once natapos na to. Kasi ayoko maibigay ng hindi pulido yung kulay, di ba? Nakakahiya naman sa customer na gano'n. Print tayo ng nozzle, check ulit isa. Bago natin i-print yung full black. Sensya na, maliit lang yung pesto ko guys ha. Yun, full black na siya. So print na natin yung Diyan natin matitest yan kung sa dami ng ink, para maibugan niya lahat ng barado niya. Pure black lang ho to. O diba guys? Diba? Nagkaroon ng pure na itim na. So gagawin natin ngayon, magpiprint tayo ng tricolor ulit dito. Ay, tricolor ng 4 colors. Yan, tapos word, tapos control Z para ma-undo yung ginawa ko. Yan, tapos control P, print. Yan. Tingnan natin lalabas sa hula. Ayun guys, success na. Yan. Diba? Kita ba? 4 colors. Diba? Malinis na siya. Ito yung sample pan print natin yan. Tapos kuha tayo pa rin ng scratch papers natin para makapag-sample print pa tayo ng iba na pwede din ipakita sa customer natin mamaya na ito ebidensya. Yan. So successful na tayo. So yun guys, naputol kanina. Ewan ko kung bakit naputol. So ito na yung karugtong sa uling print natin, diba? Na successful print natin ito. Una. So yung sinunod ko kaninang print nito is ito na. Ayan. So malinis. At ito yung huling pinrint ko. So ito yung tatlong papel na lumabas sa hula sa pagpiprint out. Ayan. Kaya guys, kung may natutunan kayo sa aking pagre-repair dito sa channel na to, huwag kalimutan i-click yung subscribe tsaka pahiti yung notification bell. Tapos gawin yung all para update kayo sa malinis videos ko. O nga pala, disclaimer din, hindi talaga ako certified technician lamang ito. Pero kasi dating mga work ko, kami mga third party IT na nagre-repair sa Makati area. Yan. So guys, successful na naman ang repair natin ngayon. So guys, hanggang sa muli. Paalam!